Ang storyang ito ay pinamagatang College Buddy. Episode 9 by Roy. Simulan na natin ang kwento. Lumipas ang araw, linggo at buwan. Pinilit ko na lang kalimutan kung ano man ang dahilan ni Dan sa di pagpaparamdam nung namatay si Papa. Hindi ko kasi siya kayang tiisin. Talagang bumabawi at piniramdam sa akin ni Dan na mahalaga at mahal niya ako. Hindi na rin naman namin pinag-usapan pa yon. Isang araw sa kantin. Roy! Tol! Sigaw ni Bobby habang kumakaway at papalapit sa amin ni Dan. Tapos kasama yung mga tropa. Oh, bakit? Kung makasigaw ka daig mo pa yung referee sa basketball. Tanong ni Dan. Dan tol, excuse me Si Roy kasi yung tinatawag ko, hindi naman ikaw Nakasimangot at sabi ni Bobby nun. Teka, ang sungit naman. May dalaw ka ba, Bobby? Pangungot siya ni Chris at nagtawa na yung buong tropa. Grabe naman kayo guys. Huwag nyo naman ganyanin si Bunso. Mamaya, iyak na yan. Sabi ni Jerome sabay tawa. Shh! Tol! Silensyo! Di sasabihin si Bobby Boy Saway ni Roel. Inakbayan ako ni Bobby at hinila palayo sa grupo. Excuse me muna mga tol Sabi ko naman at pumunta kami ni Bobby sa pinakadulo ng kantin. Ano bang sasabihin mo, Bobby? At lumayo pa tayo sa grupo. Tol, I'm sorry kasi talagang mahal na mahal kita Hindi lang kita gusto, Roy, pero mahal kita. Nakayukong sabi ni Bobby noon. Tol, mahal naman kita. Mahal kita bilang kaibigan. Sabay akbay ko dito. Ang totoo niyan, mas mahal pa nga kita kaysa sa mga moko dun Kasi, ang bait mo. Tignan mo thoughtful ka. Loyal. Generous. At higit sa lahat, ikaw ang pinakagwapo sa Seven Dwarfs. Nakayuko pa rin si Bobby. At inangat ko ang ulo niya. Sabay sabing, okay na ba yun? Nanglid ang mga luha sa mga mata ni Bobby at yumakap sa akin. Salamat tol Kasi hindi mo ko hinusgahan. Tsaka tanggap ko naman na mahal mo sorry tol. Biglang tahimik ni Bobby. Ha? Sino? Sinong tinutukoy mong mahal ko Bob? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Wala nga Roy. Joke lang yun. Kalimutan mo na yun. Pagpapaliwanag ni Bobby na nakayakap pa rin sa akin. Pero Roy, pwede bang makakiss? Kahit isang beses na lang. Hirit niya. Oo naman. Sabi ko. At hinalikan niya ako sa labi. At sabay sabing, I love you my tol. Bobby, anong ginagawa mo? Napasigaw tuloy ako at lumingon ang tropa. Ayan. Napalingon tuloy yung mga tropo Sorry ulit tol. Yumakap ulit sa akin si Bobby. Niyakap ko na rin siya. Hindi namin namalayan na nasa likod na pala namin si Dan. Tama na yung yakap at drama Okay na yan. At kumuwala na si Bobby. At yumakap siya kay Dan. Salamat Dan tol.
sa pag-uunawa at pagpapaliwanag Tumango si Dan at saktong lumapit ang 4 pa naming tropa. Wow! Ano ba yan Love triangle? Sabay tawa ni Bimbo. At nagtawanan kaming lahat. The following week, in-announce ng Dean na sa makalawa ay lalabas ng list of candidates for graduation. Nagkatinginan ng buong klase at biglang nagsipalakpakan. Yes! Sa wakas, gagraduate na tayo! Yay! Sigaw ng buong klase. Wala kaming inaksayang panahon. Agad kami nagplano for a pre-graduation getaway. Group hug tayo mga pare, sabi ni Dan. At nag-group hug nga kami nang biglang hinimatay si Dan. The last thing I remember, I was inside the ambulance. Tapos unconscious si Dan noon. Pero may pulso at hirap huminga. Kaya nilapatan siya ng oxygen. Hindi ko pa alam kung ano nangyari sa kanya. Basta, ang gusto ko lang, maging maayos siya at makarating kami ng ospital. We arrived at the hospital noon. Dinala siya kagad sa emergency room at hindi na ako pinapasok. Nakatulala pa rin ako nang dumating ang tropa. At ilang saglit pa, dumating na rin ang mama at kuya ni Dan noon. Kaagad akong niyakap ni Tita na umiiyak. At maya-maya pa nakita ko nang dinala si Dan sa ICU. Hindi pa rin ako nagsasalita. Tinungo ng kuya at mami ni Dan ang ICU para tignan ang kalagayan ni Dan. Niyakap ako ni Bobby at pinaupo ako ng tropa na wala nagsasalita sa amin. Hindi ako makaiyak at para bang tulala nakatingin sa tropa ko. Nakakbay sa akin si Jerome at bumulong na, Tol, relax ka lang Huwag kang masyadong ma-stress. Nandito lang kami. Sabi ni Jerome na medyo garalgal na ang boses. Tumango lang ako pero hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi niya kasi parang lumulutang ang isip ko. I closed my eyes at pagmulat ko ay nasa chapel na ako ng ospital. Nakaluhod at iyak ng iyak. Walang lumalabas na boses. Utak at puso ko lang ang nagsasalita. Lord, eto na naman po ako. Nagsusumamo sa'yo. This time, Lord, hindi na ako hihingi ng kung ano. Basta, alam mo naman yung nasa puso ko ngayon Hindi na ako hihiling na tulungan mo si Dan. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa kanya. Hindi ko po kakayanin kung pati si Dan ay... Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Para nanghihina na ako at napasandal sa upuan ng chapel. Wala na akong lakas magsalita pa. Hinang-hina na ako. Umahagulgol na ako ng iyak. Nang maramdaman ko ang isang kamay na umahaplos sa likod ko. Roy? Anak? Mahinang boses na rinig ko. Hindi pa rin ako dumilat at patuloy ang pag-agos ng mga luha ko. Roy, sambit ulit ang tinig habang hinahaplos ang likod ko. Ako to, Roy. Ang mami ni Dan. Pinilit kong dumilat pero hindi ko magawa kasi sobrang iyak ako ng iyak. It's okay, Roy. Makinig ka lang sa mga sasabihin ko. Umiiyak na at nagsimula na magkwento ang mami ni Dan. Ito yung dahilan kung bakit hindi nakapunta si Dan nang namatay ang papa mo. Roy, may leukemia si Dan. Matagal na. At
Ayaw niyang malaman ng mga kaibigan niya. At lalong-lalo ka na. Mahigpit ang bili ni Dan sa amin na walang dapat makaalam sa sakit niya. Hindi namin alam kung hanggang kailan siya magtatagal. But he's fighting every single day para madugtungan pa yung buhay niya. May pinagtapat din si Dan sa amin ng kuya niya. Po? Ano po yung tita? Pilit kong tanong sa mami ni Dan na tumutulo pa rin ang mga luha ko. Roy, alam na namin ang relasyon niyo ng anak ko. Even before pa nang buhay pa ang papa mo. Natanggap namin agad yun. Kasi nga, mahal na mahal namin si Dan. At wala kaming gagawin na makakasakit sa kanya. Nabigla kami nung una, nung sinabi niya yun sa amin. Pero kalaunan, natanggap na rin namin yun. Pero, yun nga ang kabilin-bilinan niya. Na walang makakaalam. Na alam na namin yung sa inyo. At yung sasakit niya. Dan, sigaw ng isip ko. Bakit kailangan mong ilihim ang sakit mo sa akin? Okay lang yung sa ating dalawa na ilihim mo eh. Pero yung karamdaman mo, kahit sana sa akin lang. Sana kahit sa akin lang. Bakit? At tumagulgol na ulit ako. Iyak ako ng iyak na yumakap sa mami ni Dan. Tita, I'm sorry. Hindi ko po sinasadya na mahalin ko si Dan. Mahal na mahal ko po yung anak niyo. At hindi ko po kakayanin na kung pati si Dan ay... Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Kasi sinaway ako ng mami niya. Shh. Huwag na nating isipin yun, Roy. Isipin natin na everything happens for a reason. And you don't have to say sorry. Kasi mahal na mahal ka rin ng anak ko. Alam ko yun. At ramdam na ramdam ko yun. Hindi na ako nagsalita pa. Kasi I'm totally blank of what to say or do sa mga oras na yun. Panay lang ang iyak ko. Hanggang sa pumasok na rin ang kuya ni Dan. Si Kuya Mark. Tumayo na si tita noon. At pupuntahan daw niya muna si Dan. Tumango ako at naupo si Kuya Mark. At bigla ko siyang niyakap. Yumakap na rin siya sa akin. At tuloy na rin siyang umiyak. Bumulong ako kay Kuya Mark noon. Kuya, I'm sorry kasi hindi ko po talaga alam na may sakit si Dan eh. Kung mas nalaman ko lang sana ng mas maaga, sana maalagaan ko sana siya. At sana, shh, don't say sorry. Gustuhan ni Dan yun. Ayaw niyong mag-alala ka kasi baka maapektuhan yung pag-aaral mo at mawala yung scholarship mo. Mahal na mahal ka ng bunsoy ko, Roy. Mahal na mahal ka niya. Kuya, alam din ni Dan kung gaano ko rin siya kamahal. Kaya nga po, sobra akong nasaktan nung wala siya sa tabi ko nung namatay si Papa. Siya kasi yung pinaguhugutan ko ng lakas sa tuwing nanghihina ako. Kaya hindi ko po talaga naiintindihan nung wala siya sa oras na kailangan ko siya. Paliwanag ko kay Kuya Mark. Ang totoo niyan, Roy, na ospital siya nung namatay ang papa mo. Kasi sobrang dinamdam niya yung pangyayari. Humina bigla yung immune system niya at nag-collapse nung malaman niya yung nangyari sa papa mo. He was so unconscious for 5 days. At akala nga namin baka matuluyan na siya noon pero
lumaban siya. Mahabang paliwanag ni Kuya Mark na umaago sa mga luha niya. Hanggang isang araw, nagulat kaming lahat kasi bigla siyang nagmulat ng mga mata niya at gusto niyang ipatanggal yung oxygen niya. Nang matanggal na yon, ay nakaya niyang umiti. Pero hindi siya makapagsalita. Sobrang saya namin nun, Roy, kasi buhay yung pinakamamahal naming bunso eh. Sunod-sunod na paliwanag ni Kuya Mark. Maya-maya, may narinig kami nagsasalita sa loudspeaker ng ospital. Biglang lumakas ang tibok ng dibdib ko. Okay, today is Holy Tuesday. Sana guys, kapiling nyo ngayon ang mga mahal nyo sa buhay ngayong Holy Week, no? At sa mga nagbabakasyon ngayong week, deserve nyo yun guys. Actually, lahat tayo deserve naman natin mag-unwind at mag-rest paminsan-minsan, diba? Balik tayo sa story ni Roy. So, may sakit pala si Dan, no? Kaya wala siya sa tabi ni Roy noong mga panahon na kailangan niya ito. Honestly, I can't even imagine the pain kapag nalaman nung may sakit na nakamamatay yung taong mahal mo. Kapatid, asawa, partner, o magulang mo man yan Minsan nga, diba guys, sa sobrang importante sa atin ng tao, parang minsan, gusto na lang natin kunin yung pain nila para hindi na sila maghirap pa. Abangan nyo guys yung mas kapanapanabik pa mga susunod na episode ng College Buddy. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, i-email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yung email address natin nasa description box. Yun lang guys, at maraming salamat po sa pakinig. Hanggang sa muli.